Pakiramdam daw ng isang binatilyo mula Iligan City sa Mindanao, hindi siya itinuring na tunay na anak ng kanyang ama. Suspecha raw kasi ng kanyang tatay, anak siya ng kanyang nanay sa iba. Bagay na mariin naman nitong itinatanggi. May basihan ba ang pagdududa ng kanyang tatay? Hayaan nating DNA na ang magpasya. Mag-iisang dekada nang mag-isa sa buhay si Dexter. Hindi niya tunay na pangalan. Iniwan na kasi siya ng kanyang mag-iina dahil sa kanya raw pagmamalupit bilang ama at asawa. Bunga na rin ng kanyang pagdududa. Paniniwala kasi ni Dexter ang lumalabas na bunso nila ng kanyang misis na si alias Mary na itago natin sa pangalang Mark. Anak daw ni Mary. Sa iba, naniwala ako, dili na ko niya siya anak. Wala ko nagkaramdaman niyang anak ko siya. Iba daw yung papa ko. Sinisisi ko po yung sarili ko kasi nagiwalay yung mama ko at papa ko. Sakit talaga, anak ko na hindi niya tatanggapin. ang mahigit 1.5 dekadang palaisipan, mabibigyan na ngayon ng kalinawan ng DNA test. Tama kaya ang hinala ni Dexter na hindi niya anak si Mark? At ang resulta ng DNA paternity test ay O isa lamang itong maling akala? Sa bahay na ito sa Iligan City sa Mindanao, binuo ng mag-asawang Mary at Dexter ang kanilang pamilya. Sino naman yung kalandiyan sa labas, ha? Noon pa man daw, madalas na silang mag-away. Pamit ka, pinalaan ka, no? Si Dexter raw kasi napakaseloso. Daming kabit yan. Ito na ang anak namin. Nangaliwa siya. Ang kanilang pagtatalo na uuwi raw sa pisikalan. Sinasaktan niya ako palagi. Napagbuhatan ko siya ng kamay, pero may rason ako. Hinampas niya ako ng bakal sa aking ulo, nasampal ko siya. Hindi totoo. Takot ako bugbugin niya. Ang lamat sa kanilang relasyon lalong lumala taong 2006 nung si Dexter may napansin sa kanyang misis. Bakit buntis ka, ha? Sino ma? Sabi niya hindi siya buntis. Hanggang umabot ng 6 na buwan, klaro na. Ba't nagbuntis ka? Nga hindi man kita ginagalaw. Pero kung maglasing yan, maraming bisis niya ako ginalaw. Maglalasing ko kung hindi ko siya ginagalaw. Ang pinaghihinalaan daw ni Dexter, Yung kapitbahay namin, amo ko sa labada. Kaya may isang bisis na umuwi ako, pagdating ko, nasalubong ko yung lalaki. Galing sa amin. Wala namang nangyari sa amin. Kasi yung mga anak ko lahat, isa lang ang ama. Araw-araw naman kami nagkasama doon naglalaba. Never kong nakita o pinagdudahan yung nanay ko na may lalaki. Kahit alam kong hindi akin ang bata, ginastosan ko yan. pero kahit daw nung isinilang na si Mark, si Dexter, wala pa rin daw naramdaman ditong lukso ng dugo. Ibang-iba ang bata sa aking mga anak. Iba siya sa naramdaman ko. Dahil dito, iba raw ang naging trato ni Dexter sa bunso ng pamilya. Never ko pa siyang nakita na binuhat niya si Never ko sinabi niya sa bata nga hindi ko siya anak. Naawa man ko sa bata. Sinabi ko yung totoo sa kanyang mga kapatid. Hindi yun siya anak. Dahil hindi na raw matiis ni Mary ang pakikitungo ni Dexter sa anak, taong 2009, hiniwalayan niya ito at tumira sa ibang bayan kasama si Mark. Takot ako sa tatay nila baka o ano pang gawin. Si Mark, 16 anyos na ngayon at lumaking uhaw sa kalinga ng ama. Kapag tumitingin ako sa salamin, papa ko po talaga siya. Malaki yung paa namin, malaki yung kamay namin. Parehas kaming malaki yung tenga. Hindi kami magkamukha. Hanggang nitong 2020, ang mag-ina bumalik sa Iligan. Nagbalik ako dito, ma'am, kasi yung pag-aral nila ba, hirap doon sa bukid. Dito na pinilit daw ni Mark na mapalapit kay Dexter. Pero Kapag humihingi ang ate ko, sumasama ako sa kanya. Sa ate ko po, 100 sa akin, 5 or wala. Binila niya ako ng damit, tapos yung kapatid ko ay hindi niya sinasama. Naawa ako sa kapatid ko. Sakit po, nainggit ako sa kapatid ko. Aminado ako na mas malaki ang ibigay ko kang kaysa sa kanya. Kung may pira ako,
magkapare-parehas akong ibigay ko sa kanila. May mga times po na tinatanong ko po yung nanay ko na anak po ba ako ng papa ko. Sabi naman niya, oo. Sakit po. May tatay nga pero di naman ako inangkin anak. Mahal namin si para sa amin siya yung bunso talaga namin. Kapatid po namin si kasi ramdam po namin yan. Tayo sa gusto ko siya, ano yun eh. Dinidinayin niya talaga. Ang oras ni Mark, ibinuhos na lang niya sa paglilingkod sa simbahan. Nagdarasal ako tagagabi na sana matanggap ako ng bilang anak. Mahal ko po yung tatay ko at tinuturing ko po siya na tatay kahit di niya ako tinuturing na anak. Sa simbahan niya raw naramdaman ang kalinga ng isang magulang. Nung kanyang nakilala ang pamilya ni Irene, hindi niya tunay na pangalan na kumupkop sa kanya. Wala bang nag-aalaga kasi kaya sabi ko, dito ka na lang parang anak na. Masaya kasi doon kasi tinuturing nila akong anak. Pero si Mark nangungulila pa rin sa pagmamahal ng itinuturing niyang tunay na ama, si Dexter. At batid ng mag-iina na matutuldukan lang ang pagdududa ng kanilang padre de pamilya kapag napatunayan nilang mali ang kutob nito. Naniwala ako, dili na ko nga siya anak. Gusto kong ma-DNA. Importante ko ang DNA test, ma'am, para matahimik na. Wala naman akong pira, hindi ko kaya pa din eh. Gusto kong malaman ang dinig para ipanatag yung loob ko. Kaya lumapit sila sa aming programa. Gusto ko pong ipa-DNA test yung kapatid ko, kaso wala po akong pambayad. Susunod, ang ama na si Dexter. Hindi niya tunay na pangalan mula Iligan. Naninindigang hindi niya anak. Ang bunso ng kanyang misis na si Mary. Hindi niya tunay na pangalan na si Mark. Wala ko nagkaramdaman ng anak ko siya. Si Dexter at si Mark sumalang sa DNA paternity test. 100% akong positive yung DNA. Nagdarasal pa ako na sana positive. Ngayong birthday ko po, wish ko po na pupunta yung papa ko. Ang sa akin man, negative. At lumabas na ang resulta ng DNA test. Matutupad na kaya ang birthday wish ni Mark na matanggap na rin siya ng kinikilala niyang ama? Wala ko nagkaramdaman ng anak ko siya. Ang kasagutan, manganganak pa ng mga katanungan. Mao nga kumagtuon na may ani. Ang resulta ng DNA test nagbumulat sa pamilya. Mamanghingi ako yung tawa sa kanya. Ako. Ilan? Susunod na. Ang ama na si Dexter, hindi niya tunay na pangalan mula Iligan. Naninindigang hindi niya anak. Ang bunso ng kanyang misis na si Mary, hindi niya tunay na pangalan na si Mark. Wala ko nagkaramdaman ng anak ko siya. Ang suspecha niya, si Mark, anak daw ni Mary sa dati nitong amo. Hindi totoo. Wala namang nangyari sa amin. Yung mga anak ko lahat, isa lang ang ama nila. Kaya sina Dexter at Mark sumailalim sa DNA paternity test. Ginaid namin yung mag-ama on how to properly collect DNA samples through video conferencing. 100% akong positive yung DNA. Nagdarasal pa ako na sana positive. Ngayong birthday ko po, wish ko po na pupunta yung papa ko. Ang sa akin man, negative. Bago i-anunsyo ang resulta ng DNA test, nanalangin muna ang mag-anak sa simbahan. Kinausap din muna sila ng psychologist. Sa pahintulot ng pamilya at ng DNA testing center, ang DNA test result ipinagkatiwala sa isang social worker mula sa City Social Welfare and Development ng Iligan. Kung ano man ang magiging result ng DNA test, we are here to guide you and to assist you. At ito na ang pinakahinintay ng lahat. At ang resulta ng DNA paternity test ay %. Ibig sabihin, hindi magkadugo at hindi tunay na mag-ama at si Mang negative.
Nagkawat. Kabalan mo na ito. Ang kagapon. Tama ang nala ko sa mas lalo akong naawa sa kanya ngayon. Ngayon nalaman ko nga hindi siya akin. Masakit po. Kasi hindi ko naranasan ng mayroong ama. Natanggap ko pero parang nalilito ako ba? At nung tinanong si Mary kung sino ba tunay na ama ni Mark, Hindi ko naalala. Wala ko kabalo nga. Naingani akong kuan kay mura siguro ka ng mga tintal o kaya o say naikwarta pang palit o bugas o kana ingana. Kaya man lang makatabang wala ba gang kay kog mga anak. Pero ambot She's still in a state of shock. We'll give her time to process the lahat. Aylo alam ko. Siguro basin kanang mga tentasyon nga wala na ko murag ambot murag hinggulan siguro basta na lang mabuhi akong mga anak. Ginawa ko lahat, papa at mama, binigay ko na sa kanya lahat. Nadadaan sila ng mga sessions kasi meron silang mga emotions, the mysteries, the secrets na for a long years has been kept. Meron silang mga blames that are surfacing. Pag hindi ito sila maagapan, it might severe the ties at magkaroon ng mga different conflict. Kailangan ng support system at alalay. The CSWD office will be conducting series of family counseling sessions. Rest assured, there are social workers na mag-handle for this. ang dating amo ni Mary na siyang pinagdududahan ni Dexter na tunay na ama raw ni Mark, hindi nagpaunlak ng panayam. Pero tahasan itong itinanggi na may namagitan sa kanila ni Mary. Wala na po akong balak hanapin yung tunay kong ama. Parang lawa po ko sa kapatid ko. Hindi ko mabawasan yung pagmamahal ko rin. Basta makaingon niya mo nga. Ingani gid ni si mama pero kung masabtan ng ninyo, gibuhat ginakong tanan, mabuhi lang mo abag niya. Napatawad ko na rin po yung mama ko. Mamahingi ako yung tawad sa kanya kung anong naramdaman niya sa akin na parang hindi ko siya tinatanggap. Pero ayaw lang po og kaulaw, og duol ako, duol lang ko. Kaya ako tabang ko naman pero tinuturing ko siyang anak. Mas mamahalin ko. Tuturin ko pa rin siya po siyang tatay. Kaya sa darating na birthday ni Mark, ang hiling niya na makasama pa rin ang kanyang tatay Dexter. Handa ko. Handa ako sa kanyang birthday na. Kung kailan napatunayan ni Dexter, tama ang kanyang suspetsa o hinala na hindi niya kadugo o anak si Mark. Tsaka naman daw niya napagtanto na handa na siyang tumayong ama ng anak na simula ngayon nangangako siyang hindi raw niya ituturing na iba. Makapigil hininga ang naging search and rescue operation kamakailan sa isang kuweba sa Antiquera sa Bohol. 3 tao kasi ang ilang oras nang natrap sa loob ng kuweba. Nahinaan ako ng loob. Sabi ko, Lord, sana okay lang sila doon. Ay, ginagawa. Kalabas pa kayo yun. Makalabas pa kaya ang mga nakulong? Ang mga pumunta sa loob ng kuweba ang magkakaibigang Mary Rose, Cielo at Carlo. Kwento ng ina ni Mary Rose, Bandang 5:15 si Mary Rose na nagpaalam na maligo. Sabi ko, lahapon na.
Ang pupuntahan daw nila, ang Tubang Spring and Cave na ilang minuto lang ang layo mula sa kanilang tahanan. Kampante ako kasi palagi naman sila doon naligo. Pero mag-aalas 7 na ng gabi, si Mary Rose hindi pa rin daw nakakauwi. Kinakabahan ako. Sunod na lang nabalitaan ni Edeltrudes na natrap sa kuweba ang kanyang anak at ang mga kaibigan nito. Kaya agad nagtungo sa bukana ng kuweba si Edeltrudes. Awane! Kung saan naabutan niya ang mga nag-aalala ring kaanak ng iba pang mga natrap. 2 oras na sila daw doon. Hindi pa nakalabas. Yan, pag madilim na, hindi na makita yung lagusan, lalo na masikip yung daanan papasok at palabas. Ang mga kawani ng MDRRMO, ng BFP at ng PNP nagsagawa ng search and rescue operation. Yung responders natin, dala-dala yung basic equipments na para makatulong doon, yung lights, yung rope. Yun nga lang, kulang daw sila sa mga kagamitan katulad ng oxygen tank. Hindi rin nila basta-basta mapapasok ang kuweba dahil wala raw expert diver sa kanila. Ang tubig kasi sa kuweba, umabot ng 6 to 8 meters ang lalim. Kaya, ang naging diskarte ng grupo, Tinatay nila with a stick rope para mabigyan ng liwanag yung sa ilalim. ang liwanag daw ang magsisilbing gabay ng mga natrap para matuntun nila ang daan palabas. At nag-ingay rin sila bilang pahiwatig sa mga natrap na may mga nag-aabang sa kanila sa labas. Narinig nila yung pokpok namin ng bato. Ilang sandali pa, si Shelo ligtas na nakalangoy palabas ng kuweba. Makalipas ang 4 na minuto, si Carl naman ang sunod nilang nakita. Ang pagkagawas niya, murag na inganyo ra po ko nga mosunod ko niya kay kibaw po ko nga kanang luwas siya kay agkatungsog ka ang fail ato nga murag makagawas ni kay siya may miun na pagkaupat kay minuto man to yung sunod ko niya. Lipay na ni kay marag nanay rescue o makagawas na. Salamat kami kasi nakalabas sila doon. Pero ang anak ni Edeltrudes na si Mary Rose, stranded pa rin sa loob. Sinayot na lang, sinayot! Nag-alala na ako masyado kasi ang minuto hindi pa sumunod. Kaya ang kuya ni Mary Rose na si Larry, Nasaan yung kapatid ko? nagboluntaryo ng pasukin ang kuweba. Willing niya nga pasulod o nga mo rescue para sa umanghod. Even though wala siya mga sakto nga kagamitan. Walang nagpahintulot sa kanya. Due to the tension of that situation, pumasok siya. Kampante naman daw sila, lalo't alam daw ni Larry ang pasikot-sikot sa kuweba. Iyang gilangoy with the support sa rescue team. With tie in her with the rope. Kaya na kuno to niya. At gano'n na to. Ikunta niya bukbuk ko. Dok-dok lang ko na, dok-dok. Kaya dagan ko na sila. Binigyan na siya ng flashlight, yung submersible. Tinatay po siya ng rope. Just in case, pag magipit na siya doon, magbigay siya ng signal. Pero mahigit 10 minuto nang lumipas, si Larry walang paramdam. Kaya ang mga rescuer nagdesisyon ng hilahin siya pabalik. Uy, Bob! Uy! Dead on arrival si Larry sa ospital. Bilib po ako doon eh. Kasi talagang mahal na po niya yung pamilya niya. Hindi niya po pagdadalawang isip na isasakripisyo niya ang buhay niya para sa pamilya niya. May baby pa naman kami na ang ipapangalan ko sa dito Larry Jr. Junior ko na lang. Sana, kumpleto na ba ng gamit? Di ba may rescuer tapos walang gamit? Hindi ko alam, eksperto ba sila sa pagsisid ng ganyan? Yung kakulangan talaga is yung budget na namin. Yung kagamitan po sa
Land rescue, mayroon naman. Pero pagdating doon sa tubig, oxygen tank, yung mga pag-swim, wala. Magpo-propose po kami sa upcoming budget hearings for the coming years na mapagtugunan tong klaseng mga equipment. Ang mga rescuer humingi na ng tulong sa Special Operations Force ng Coast Guard Western Bohol sa pag-asang ligtas pang mailabas si Mary Rose na nung mga sandaling yon, 4 na oras nang stranded sa kuweba. Medyo malayo kaya biniyahe nila mga 20 to 30 minutes. Masyadong risky para sa kanila para magsagawa ng search and rescue. Scuba tank and complete diving gears. Ang entrance pala is medyo may kakiputan with complete diving gears. Hindi na maayos yung hangin doon. Sa una nilang pagpasok, agad nilang natukoy ang kinaroroonan ni Mary Rose at buhay pa siya. Hindi na ilabas ma'am dahil under panic attack yung bata. Pero sa kanilang ikalawang paglusong, Unang ginawa namin, yung may hangin man kami ma'am na 2 breather sa regulator, binigay sa victim. In-encourage namin yung victim ma'am na sumama sa amin. Nilagyan namin ng face mask, goggles. Sinabayan namin paangat. hanggang sa makalipas ang 8 oras, si Mary Rose ligtas na ring nakalabas. Ako ka-expect na mabuhi pa day ko. Abi nagdi na ako ma-rescue. Mahigit 1 linggo matapos ang insidente, hindi pa rin makapaniwala ang magkakaibigan sa nangyari sa kanila. Pamati na nga, kanang di na makukangin, lugos na may ginawa. Lugos ng nawa. Natingara may pagtataod kay lugos na may ginawa kay. Sobrang dilim din daw sa kuweba, kaya't hindi nila mahanap ang daan palabas. Ako'y gawas una sunod si Mary Rose. Ako'y magpabilin sa sulod kay magbuhat ako to nga paiwag ra ko sa ilang. Patuloy sila mo Paghatag sa spot na buhian ako. Muto nga na may pag-asa nga makagawas kay. Si Mary Rose naman, nagpanik nung ligtas nang nakalabas ng kuweba sina Shelo at Carl. Ang gibuhat ato kaning mo nang haway na lang jud ko sa mga bato aron di ko matig-ilaw kay hang tiil mo binhad man siya or mo bigkag. At ang kanyang kwento, nagkita pala sila ng kanyang Kuya Larry nung sinubukan siya nitong sagipin. Gibira mo ko ni sa ato and then himbalik ko kay pasidlan og tubig hang ba. Awan ako kibawa sa siya kay ngit-ngit naman kadyo. Ana ko'y nakitaan. Si Mary Rose ni hindi raw nakapagpasalamat sa kanyang kuya. Salamat sa imong pagpangga na mga imong gisekripisyo, imong kinabuhi para lang makagawas ko sa cave. Samantala, ipinagbawal muna ng local government unit ng Antiquera ang paliligo sa batis at sa kuweba. Hindi po talaga ipapasara to totally. Nung opening, lagyan lang namin ng harang para talagang walang papasok doon sa loob. Pinaplano ng maigi ang pagpasok sa isang cave. Dapat meron tayong mga guide na talagang expert na dun. Kung may tubig, kailangan natin ng personal protection device. Dapat meron tayong tumatagal na ilaw. From time to time, meron tayong natatawagan sa labas. Nakakapag-advise tayo kung anong status. Pag nagpapanik po kasi ang nangyayari ay mabilis ang paghinga. So kailangan po pakalmahin natin siya. Pahingahin nyo sila ng malalim at mabagal. Alare, alam ko ano ni mo kamahal si Miyot na kahit may anak ka na iniwan, hindi ka na dalawang isip na gawin mo yun. O moabot magani kog mahuman magani kog eskwela o makabot na hang pangandoy siya hang himuong inspirasyon na ha. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.